Abuting-ting, mag-umpisa muna tayo dito sa ating diagram ng compressor. So, ito po yung threshold. Yung pinaka-threshold po, ito yung parameter na kung saan pag lumagpas yung signal sa threshold, dito na nagkakaroon ng compression o tinatawag na reduce. Magre-reduce na siya. Ito sa threshold na to. So, pagka 1:1, pag 1:1, sa niya, wala pong nangyayaring compression. Pag 2:1 naman, halimbawa pumasok ay 6 decibel. So, ang papalagpasin niya lang sa threshold is 3. 3 lang. Tapos, 4:1, halimbawa ay pumasok ay 8 decibel. So, sa 8 decibel, 2 lang ipapapasukin niya. Ngayon kung sa 4:1 naman, ang niya yung level ng threshold na set na decide mo na sa level ng threshold papasok sa kanya. So ito ginagamit to sa mga studio, itong 2.2:1. Ito namang 4:1, ginagamit to sa mga sa mga live band, isa rin tong bagay para hindi masira din ang gamit natin, para hindi sobrang lalakas ng power ng signal na pumapasok sa ating mga mixer o sa ating mga amplifier. Yan. Halimbawa, ayan, 4:1, di ito tulad nito, mataas na level na to ng reducement o compression, kasi pag pumasok dito sa threshold, pagka lumagpas dito sa threshold, halimbawa pumasok dito sa threshold, lumagpas siya ng 8 decibel o 12 decibel, sobrang lakas ng audio signal na lumagpas sa threshold. So halimbawa 2 decibels lang ang papapasukin niya sa output. Tapos kung 12 man, 3 decibels lang. So talagang mataas na rin ang level ng reducement dito o compression sa ganyang klaseng setting. Sa ganyan po. So punta naman tayo ito naman po yung sa teorya, punta naman po tayo sa actual. So ito po yung gagamitin natin na ito po halimbawa po, example natin tong kamay ko. Yung kanang kamay ko po sa baba, ito po yung mga signal na mabababa. Ito yung mga ibabang signal. Pinaka mahinang signal nasa baba. Ngayon ang mga signal naman ng mga pinaka malalakas na signal sa ibabaw na signal, pinaka malalakas na signal, ito nasa taas. So ang ginagawa ng compressor, pag pumunta na siya sa threshold, dito sa level ng threshold, ginagawa niya, nire-reduce niya yung level ng signal. Nire-reduce niya. Kasi ang pagkakaalam ng iba, pagka kino-compress na ng compressor yung tunog, ang pagkakaalam nila ay sinosoften o pinalalambot yung tunog. Pero hindi po pinalalambot yung tunog nun, kundi binabawasan niya, nire-reduce niya yung mga malalakas na signal na pumapasok sa compressor. Ganun po yun. At pwede mo naman siyang, halimbawang mataas na ang compression, pwede mong yung output niya, pwede mong lakasan yon para luminaw yung tunog ng inyong audio signal. Ano man to, instrumento man o vocals. Check haze sound. So, mga kabuting-ting, ito po yung ratio. Dali lang. Lapit ko lang konti. Check haze. So, ito po yung ratio niya. Naka 1:1. Yan. So, yan po yung tunog naka 1:1. Tapos, yung output niya, ilagay ko lang sa 0. Check haze. Tapos, yung threshold niya,
dito lang sa may 10. Ngayon pagka nilagyan ko ng halimbawa pambanda ang sukat, so ilalagay ko yung ratio is 4:1 sa mga live band sound. Yan ang ginagamit nating reducement o compression. So 4. Tapos yung threshold natin, lagay natin dito pababa, magkakaroon siya ng compression A. Sound check. Nakapansin nyo yan, nagkakaroon ng compression. Depende po sa desired na compression yung gagamitin. Check hey. Check hey. So, mentras po na dumadami yung threshold, humihina po yung sound. So, yun yung level ng compression natin, no? Humihina yung sound. Yan. Ngayon, ang halimbawa, napakataas ng protection niya na sa gusto mo sa threshold niya na yun lang ang pasukin mong signal. Yan, sound check. Nire-reduce niya. Ngayon, napakahina na po niyan. So, ayan, safety naman niya sa gamit natin para hindi basta-basta masira lahat yung mga equipment natin, makompress yung gamit. Pero, may paraan dyan para maano naman natin, mapaklaro pa natin yung sound sa output. Ito yung pinaka-output niya, tataas lang natin yun para, kung mapansin niyo po, yan mahina. Sound check, hey. Sound check, yan. Tignan nyo, pag kayo nag-at-call, bilino na yung tunog ng pero, naandun pa rin yung reducement ng compressor. Nagre-reduce pa rin siya. So, may protection pa rin ng ating equipment. Yan. Yan, tumaas na yung output level. Maganda pa rin yung tunog. Pero, meron na siyang nagre-reduce na siya ng nagko-compress na siya gawa ng setting natin. Ngayon, kung 4:1 ang ratio o 2:1, depende na po o tataasan niyo pa yung pinaka-ratio ng ng ratio ng compression. Tapos, nasa inyo naman po ang threshold kung anong gusto niyo. Yan. So, ganyan lang po ang pinaka-paliwanag po sa paggamit ng ating mga compressor, mga external compressor na ganito. Yan. Yan po lang, sana po nakatulong sa inyo itong munting vlog na to. Sana po na nakatulong ito sa inyo. Maraming pong salamat sa panonood sa aking content na ito. Babay na po, hanggang dito na lang po ang aking content na ito. Babay po.